Pag-usapan natin ngayon ang mga pahayag ni Professor Cielo Magno tungkol sa mga ginagawa ni Speaker Martin Romualdez. Ito summarize, sinabi niya magic or hocus pocus na may isiningit na pundo. Na tanong niya is, campaign funds na ba ito ni Speaker Romualdez? Ano yung pundo na yan? AKAP. Ayuda alang sa kapuspalan. Okay. Pakinggan natin itong vlog niya na ito. Speaker Romualdez ay may SM tour. So nag-iikot po siya sa iba't ibang SM malls para magpamigay nitong mga ayuda galing sa AKAP program, no? So paano ba nagsimula itong AKAP program na to? So ang galing, ano? SM mall tours. Galing. Sa mga air-conditioned na lugar pa. Kasi ang beneficiaries ng mga AKAP, hindi na yung mga poorest of the poor. Yung poor piece, yan na yung poorest of the poor. Ang AKAP, wala. Ibang target audience. Ito na yung tinatawag ni Professor Cielo na magic or hocus pocus. Campaign funds ba ito? So ipaliwanag ni Professor Cielo paano naipanganak ang AKAP program ni Romualdez. So actually for 2024, ang budget po sa AKAP program ay umabot ng 26.7 billion pesos. At ngayong 2025, may proposal sila na mag-insert ulit ng budget for AKAP program na umaabot ng mahigit 30 billion pesos na yan. 39 billion. Hindi ko siya dito, ba't ngayon hindi na siya mahanap? So, 39. kasalukuyan 26 billion pesos yan. Ngayon, ang pinopropose ay gawin niyang halos 30 billion. Mahigit pa nga parang, 39 billion pesos po yan ngayong 2025. At yung purpose daw nitong AKAP program ay para tulungan ng mga Pilipino dahil tumataas ang presyo ng mga bilihin. Alam niyo, ang isang napansin ko lang din dito sa AKAP program, so ni-research ko siya, tinignan ko siya, hindi lang po yung SM tour, meron ng mga iba't ibang probinsya na kung saan in-implement yan. Pero ang napansin ko lang, ang consistent sa lahat ng inikutan ng AKAP program na to, laging parang template, may pasasalamat, kasama palagi si Speaker Romualdez. Itong si Mayor Jerry Treñas, nagpapasalamat talaga sa AKAP financial assistance for being generous, ni Speaker Martin Romualdez. At ganun din dito sa San Juan, merong pagkapasalamat din. Ganun din kay Speaker Romualdez. Kaya napatanong talaga ako, campaign fund ba ito ni Speaker Romualdez? At laging present siya sa lahat ng pag-distribute nitong... So yan, anong masasabi nyo sa tanong ni Professor Cielo? Hindi naman trabaho ng speaker ang magbigay ng ayuda. Ang trabaho niya is i-lead ang mga congressmen pagpasa ng batas. Bakit present palagi sa pamimigay ng ayuda, lalo na yung AKAP? So, campaign funds na ba ni Speaker Romualdez ang AKAP? Yan ang tanong ni Professor Cielo. Anong masasabi nyo? Paki-comment ko, Simula na ba ito ng indirect campaigning for 2028? Grabe, ang sipag magbigay ng ayuda. Mga ayuda under the AKAP program. So, ang gusto ko lang din pong i-remind sa inyo ay ito ay budget ng gobyerno. Nasa GAA po yan. At gusto ko lang din kayong i-remind na as of February 2024, ang budget deficit natin ay napakalaki na, 164.7 billion ang budget deficit according to the Treasury. So, ibig sabihin, yan yung kulang sa revenue na kinukulit. Ang laki. 164 billion ang budget deficit. February pa lang yan, Ibig sabihin, kulang ang income ng gobyerno.
So, mangungutang. So, ngayon, November na, baka umabot na ng, I think, trillion na, more than 1 trillion na ang budget deficit. Mangungutang tayo lahat para pondohan itong mga ganitong AKAP program na pinamimigay lang, wala na may klaro kung sino mabigyan. Kolekta ng gobyerno. So, kailangan nating mangutang para tustusan itong mga programa na nakasaksak dito sa ating budget. May tanong dito si, nasa na yun? May binabasa ko kanina, kung kasama daw ba itong AKA project sa GAA at meron bang ayuda, meron bang AKA project in previous years? Actually, bago po itong AKA program noong 2024 at na-surprise na naman ng lahat. Kasi itong AKA program ay sumulpot lang dun sa bicameral committee conference, no? Parang yung mga nangyayaring lagi kong kinukwento sa inyo, kung bakit kinukuha ngayon yung 90 billion pesos ng PhilHealth Fund dahil nagkaroon ng allocation sa mas malaking budget sa infrastructure sa DPWH para palakihin yung budget sa flood control, para palakihin yung budget ng House of Representatives, palakihin ang budget ng Senado, tapos wala palang pampondo sa mga importanteng infrastructure project ng gobyerno. Wala palang pampondo dito sa pangpasweldo sa mga healthcare workers natin na ang utang ng gobyerno ay panahon pa ng pandemic. So kasama sa mga in-insert sa budget, hindi po ito unprogrammed ha, guaranteed funding po ito sa GAA, ay itong AKA program na inilagay sa DSWD. Alam niyo po, di ba kapag kinukwento ko sa inyo, kapag nagpa-budget tayo, dapat yung bawat ahensya pinag-aaralan, paano ba natin magagastos effectively itong mga taxes na kinukolekta natin sa taong bayan? At paano ito makaka-contribute doon sa national objective natin? Halimbawa, lumiit, poverty reduction, or bawasan ng inequality sa bansa, pagandahin ang quality ng edukasyon, siguraduhin na bawasan ng vulnerability natin sa kalusugan. So yun yung mga national objectives natin. Kung yan ang national objectives natin, paano nag-a-align itong mga programa na inaalatag ng ating mga ahensya? Paano matupad yung ating national goal? So itong AKA program po, bigla na lang sumulpot ito nang walang pag-aaral. Hindi alam ng mga taga-DSWD. Parang biglang pumasa yung budget, danan, may 26 billion, AKA project, under DSWD. So yung memorandum na nilabas ng DSWD kung paano i-implement itong AKA project ay after the fact. Meaning, na-allocate na sila ng budget, tsaka lang sila nag-isip, paano ba natin ito i-implement? So sino ba ang responsable? Yan, tama yung sabi ni Motse, magic. Sino magic ang responsable sa magic na to? Kung bakit biglang nagkaroon ng 26.7 billion budget sa AKAP? Sabi nga ng mga senador, hindi nila alam kung bakit nagkaroon ng AKAP funding, no? Bigla na lang nandun yun. At ngayon nga, nagpo-propose sila ng 39 billion. Yung version ng budget na nanggaling sa House of Representatives ay mayroong nakalaang 39 billion. Again, para sa AKAP program. So, sino ba ang nag-insert niyan? Katulad ng mga nangyaring hocus-pocus kung paano kukuhanin ang PhilHealth Fund, yan na naman po yung member ng bicameral committee na mula sa House of Representatives at sa Senado. At sino ba yung leader mula sa House of Representatives? Walang iba kung hindi si Congressman Zaldico. Yan, natatawa ako dun sa Facebook post ko na pinapaliwanag ko itong mga insertions at pagpapalaki ng mga budget na kung saan. Tapos biglang nawalan ng pondo yung mga importanteng proyekto ng gobyerno. Wala daw alam si Congressman Zaldico, siya yung chair ng appropriations. At saka kapag magbabay-cam na, ang lead sa House of Representatives, yung chair ng APRO. At walang iba yon kundi si Congressman Zaldico. Kung hindi mo pala alam kung ano nangyayari sa budget, mag-resign ka as chair ng APRO. Di ba? Hindi mo alam kung anong trabaho Resign. mo. Hindi mo alam saan nanggaling yung mga project katulad ng AKAP. Di ba? Mag-resign ka. Sabi kasi honest and daw siya masipag. Yun ang basic na trabaho ng APRO chair. At hindi niya alam kung paano napunta doon. So, yan ang kwento ng AKA program. Bigla lang siyang sumulpot, in-insert sa budget. At ngayon ay nag-iikot na si Speaker para ipamudmod itong perang ito. So, sa tingin nyo?
ang AKAP funding, campaign funds na ni Speaker, i-comment ko no. Salamat, Professor When the Christmas season Sheila begins, Magno.